Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng signal na ito sapagkat tayo po ay on air and online. Ngayon po ay tayo po ay naka-live sa Facebook. At doon sa mga magre-replay, maaari din po kayong magbisita o bumisita sa YouTube channel ng BBS DWLV 91.9 FM. Ito po ang biyaya sa pagkaaga at sa loob ng ilang mga minuto, pasimulan po natin ang ating araw, ang ating umaga sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral at pakikinig mula sa mga kapahayagan ng mga aral ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños, at sa technical side, si Sir Stephen Fabis. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig na ngayon sa kanilang mga radyo at ngayon ay may ilan na rin na nanonood ngayon sa live sa Facebook. Magandang umaga po kay Sister Nilda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. at kay Sir Luis R. San Jose Jr. At kay Ma'am Lourdes Garrido, magandang umaga po. At sa lahat pa po ng makakapanood ngayon. By the way, bago ko makalimutan, bagaman nakalimutan ko ng nakarang araw, pero binabati ko po, belated na lang, pero pinapaabot ko po ang aking pagbati ng maligayang kaarawan kay kay Ace Plantado at kay Sister Rose Pante, kay Sister Nova Rakyun at sa isa kong kabataan sa church na nag-celebrate ng kanyang debut, si John Hussein Oliva. So belated happy birthday po sa inyo at sa lahat pa po ng may mga kaarawan ngayong mismong araw. Binabati ko po kayo ng maligayang kaarawan at sumain niyo po ang pabor ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos. Sige po, ngayong umaga tayo po ay muling magpasimula ng ating umaga sa pamamagitan ng pagbabasa ng bahagi sa banal na kasulatan at ito ay ating pag-aralan, muni-munihin upang ating malaman ano ang nais ng Panginoon na ating isabuhay lalo na po sa araw na ito. Ano po, mula po sa Awit, Kabanatang 1, Talatang 1. 6 na talata po yan, hindi, kung hanggat maaari, hindi naman dapat yan pag-iwalayin. Ano po, kasi isang context niyan, pero ang ating key verse ay verse 1. Kung may Biblia kayong katabi, Psalms chapter 1, verse 1. Babasahin ko po dito sa Biblia ang aking hawak ngayon. Awit, Kabanatang 1, Talatang 1, ganito po ang nasusulat. Happy are those who reject the advice of evil people, who do not follow the example of sinners, or join those who have no use for God. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, marami pong salamat sa muli po ninyong pagkakaloob po sa amin ng buhay.
Maraming salamat po sa nagdaang magdamag ng pag-iingat po ninyo sa aming pagtulog. Marami din pong salamat sa taglay po naming lakas ngayon, sa pag-asa, sa kapayapaan na mula sa iyo, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, hayaan po ninyo na habang kami ay nag-aaral, nagbabasa, nakikinig ng iyong mga aral, ang banal mong Espiritu ay bigyan kami ng kaunawaan sa mga bagay na marahil ang iba hindi pa po ito naiintindihan. Pero hayaan po ninyo ngayong umaga sa liwanag ng iyong mga aral, ito ay magdulot sa amin ng inspirasyon, pag-asa at pagnanais na isabuhay sa aming mga buhay ang iyong mga katuruan. Ito ang aming dalangin, Ama, binabalik po namin, pinagkakaloob po namin sa iyo ang aming pasasalamat sa tanging pangalan, Amang Diyos, ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, magandang umaga din po kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya. Magandang umaga din po kay Brother Roy Clavicilia from Seroma at kay Sister She. Magandang umaga din po kay Abraham Bulusan. Yan, tuloy-tuloy na ho tayo. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay The Way of the Righteous. The Way of the Righteous. Ang daan ng matuwid. Yan. Napakahalaga na ito po ay ating pag-aaralan ngayong umaga sapagkat para patuloy tayong mapaalalahanan na isang araw tayo po ay haharap sa Panginoon. Yan kasi ang kadalasang nakakalimutan ng marami. Para kung mabuhay ang tao, para bagang walang pananagutan. Iba naman yung nagkakasala tayo, nagkakamali tayo dahil may kahinaan tayo. Pero iba naman yung talagang intentional na alam mo na talagang ito ay pananagutan mo balang araw sa Panginoon, pero parang wala kang pagnanais na ito ay itama. May mga taong wala malang ka-intention na mali itong pamumuhay ko, habang may oras pa, dapat ko itong maiwasto. Minsan may mga taong ganyan, yun bang wala malang pag-iisip na habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, habang hindi pa ako binabawian ng buhay, itong mga nakikita ko sa buhay ko na dapat maitama, maiwasto dahil hindi ito nakalulugod sa Diyos. Minsan walang ganong pag-iisip o intensyon. Pero dito sa ating pag-aaralan, mahalagang maipaalala sa atin mga minamahal ko, mga tagapakinig na tayo ay responsable kung ano at paano natin ginagamit ang ating buhay. Kaya nga ang ating pamagat ngayon mula sa Awit, Kabanatang 1, Talatang 1, The Way of the Righteous. Kasi po sa buhay na ito ay mayroon po tayong kanya-kanyang daang nilalakaran. Mayroong daang makadiyos, mayroong daang hindi makadiyos. May dalawang uri ng tao dito sa daigdig. Isang matuwid, isang masama. Actually, itong pag-aaralan natin ay mahalaga na ito talaga ay maipaalala sa ating lahat kasi darating po ang araw, lalo na po sa Judgment Day, ay magkakaroon ho ng, alam nyo, yung classification, yung separation of the sheep and the goat. Magkakaroon ng pagka-classify, ibubukod ng Panginoon yung mga righteous at ibubukod niya rin yung mga wicked. Ibubukod niya yung mga matuwid at yung mga masasama. Mayroong pagbubukod-bukod na mangyayari balang araw. Ibubukod ng Panginoon yung mga tupa. Yung mga tupa kasi sumisimbolo sa mabuti. At yung mga kambing,
sumisimbolo sa masama. May ganoon pong turo sa Biblia at yan ay mababasa natin sa Mateo Kabanatang 25, talatang 33. Pwede ho ninyong isulat ngayon at basahin nyo maya-maya. Yan ang talatang yan ay nagtuturo na balang araw mayroong magaganap na pagbubukod-bukod ng Diyos. Kung ganoon pala ang mangyayari, ayon sa turo ng aral ng Panginoon sa banal na kasulatan, mahalaga na atin pong pag-ingatan ngayon pa lang. Uulitin ko po, ngayon pa lang. Pag-ingatan na po natin kung saan tayo dumadaan. Ano ang daang ating nilalakaran. Kasi nga ang ating pag-aaralan ngayon, the way of the righteous. Kasi mayroon pong tinatawag ding the way of the wicked. Magkaiba ang nilalakarang daan ng isang taong matuwid o mabuti o may takot sa Diyos. Iba naman yung daang nilalakaran ng isang taong walang takot sa Diyos, masama. Yun po ang difference nung dalawa. Pero pagtutuunan po natin ngayon ng pansin, the way of the righteous, the way of the good people, the good person, the good Christian. Ito ang gusto ko nating pagbigyan natin ng atensyon. Dito tayo mag-focus na kahit tayo po ay nabubuhay sa isang mundong polluted ng kasalanan, na kahit tayo napapaligiran ng mga taong talagang totoo namang masama, talagang very obvious, walang mga takot sa Diyos, ay posible pa rin na tayo ay makakapamuhay na righteous. At yung tinutukoy natin ditong righteous, yung ang kanyang pagiging mabuti ay dahil sa katwirang mula sa Panginoon, nang tanggapin ng tao ang Panginoong Sokristo, yung righteousness ng Panginoong Sokristo inimpute, kumbaga isinalin sa ating katauhan. Kaya sa paningin ng Panginoon, ang taong tumanggap na sa Panginoong Sokristo ay nagiging matuwid na sa paningin ng Panginoon. At yung katwiran na yon, habang tayo nabubuhay, dapat natin yung lakaran. Magandang umaga po kay kay Sister Anita Peña. So kaya nga dito sa ating pag-aaralan mula sa Awit, Kabanatang 1, talatang 1, ang sabi po rito sa pinababaw na salin, ang sabi dito, happy are those who reject the advice of evil people. Masaya, maligaya. Bakit kaya sa King James Version, ang pagkakagamit nito ay blessed are those who reject the advice of the evil people. Bakit kaya sinabi rito na masaya, maligaya, pinagpala ang isang taong nire-reject niya, binabaliwala niya, hindi niya pinapakinggan, hindi niya sinusundan, hindi niya ginagawa ang mga sinasabi ng masasama, kundi mayroon siyang tinatawag na paninindigan na gawin yung mabuti, na gawin yung makalulugod sa Panginoon. Bakit kaya ginamit yung salitang happy o blessed are those who reject the advice of the evil people? Kasi kadalasan ang inaakala ng tao, yung mga ginagawa natin sa kasalukuyan na totoong nakakapagpaligaya, kaya nga lang, ang problema, ang tao po ay nabubuhay na nawala ng pananagutan. Yan ang talagang totoong nangyayari. Magandang umaga muli kay Abraham Bulusan. Yan po ang nangyayari kumbaga, may kasabihan narinig ko ito Madalas ko itong marinig. Sabi, kung ano daw ang makakapagpaligaya sa atin, gawin lang natin. Wag na nating pansinin yung mga tao na kung ano ang sasabihin nila. Basta kung ano makapagpaligaya sa atin, gawin mo, sabi ng nakararami. But
case-to-case basis po yan. O ano bang nakakapagpaligaya sa'yo? Baka mamaya, ang nakakapagpaligaya sa'yo naman ay masama. O kasalanan sa Diyos, pero ginagawa mo yun, lumiligaya ka, sumasaya ka. Ang problema, paano kung ang ginagawa mo na nakakapagpasaya sa'yo, bawal ng Diyos, kasalanan sa Diyos? O di, hindi tama na hindi tama yung kasabihan na kung ano ang makakapagpaligaya sa atin ay gagawin natin ng walang pagsasaalang-alang na balang araw, ito'y pananagutan natin sa Diyos. Ano po, to be honest, wag na tayo mag-justify. Sa totoo lang, marami tayong mga nagawa sa nakaraan na mga kasalanan, pagkakamali, dahil nabuhay tayong walang pananagutan sa Diyos. Yung bang akala natin yung lahat ng ating pinagagawang kabalbalan sa buhay, mga intentional na pagkakasala dahil nga panandalian yung nagdulot sa atin ng saya, totoo namang naging masaya ka roon. Ang problema nga lang, pagbabayaran mo yun sa Panginoon. Diba? Yun ang nakakalimutan kasi natin. Ang bastang naiisip ng tao, yung saya. Yung panandaliang saya na idudulot ng kasalanang ating kinagawian ng gawin. Naging, alam nyo yung tinatawag na habitual sin. Paulit-ulit, maraming beses na ginawa na parang wala nang takot sa Diyos, na hindi man lang inisip na itong ginagawa ko, itong pinasok kong relasyon, itong ginagawa ko ngayon ay pagbabayaran ko sa Panginoon na balang araw magkakaroon ng pagbubukod-bukod, ibubukod ng Diyos ang mga tupa at ang mga kambing, ang tupa sa kanan, ang kambing sa kaliwa, ibubukod ng Diyos ang matuwid at ang masama. Kadalasan, dahil hindi nga natin yan naiisip, kaya kadalasan, ang paraan ng mga pamumuhay nating mga tao ay pumapabor lamang doon sa makakapagpaligaya sa atin. Pero dito sa ating pinag-aaralan, napansin ko kung bakit ginamit yung salitang happy o blessed. O blessed are those, happy are those who reject the advice of evil people. Kasi nga po, kung bakit ginamit dito yung salitang happy, masaya, maligaya, kasi ang ibig sabihin nito, dinadala tayo nito sa magandang resulta, magandang kahihinatnan kapag hindi tayo nakinig sa bad influence. Yun bang nagkaroon tayo ng paninindigan na kahit masaya ngayon, parang magi-enjoy ka doon, makakapagpaligaya sa iyo yung bagay na yon, ang problema nga, kasalanan sa Diyos yun. O ngayon, hindi mo sinunod. Anong magiging epekto? Mayroon bang magiging resulta? Yes po, mayroon. Ikaw ay mawawalay sa gawaing masama. At dahil nawalay ka sa gawaing masama, malulugod sa iyo ang Diyos. At balang araw, sa kanyang pagbubukod-bukod, mapapabilang ka doon sa kanan, doon sa mga mabubuti. Kaya ngayong mga oras na ito, mahalaga na ito ay maipaalala sa atin. Yung mga nakaraan nating kasalanan, tapos na yon. Ang mahalaga yung ngayon, na bago pa maging huli ang lahat sa atin, bago pa tayo bawian ng buhay, ay magdesisyon na po tayong lumakad sa katwiran. Kalimutan na natin yung mga nakaraan, pagsisiyan natin, hihingi natin ng tawad sa Panginoon, yung mga intentional na ginawa nating kasalanan dati, na dati ay tinahak natin ang daan ng kasamaan, ang daan ng pagsuway sa Diyos, di ba? Pero ngayon, itong pinag-aaralan natin ay nagpapaalala na lakaran natin ang daan ng matuwid, ang daan ng katwiran, ang daang makadiyos, bago maging huli ang lahat sa atin. Dahil kapag nilakaran natin ang daang makadiyos, magiging maligaya tayo. Hindi ito magdudulot sa atin ng pagsisisihan natin balang araw. May kasabihan baga, enjoy now, pay later. Yung inaakala nating masarap, kahit nga sa pagkain hindi ba? Masarap, sarap na sarap ka dyan sa yung kinakain. Kaso bawal.
bawal sa iyong kalusugan. Totoo, nasasarapan ka. Ang sarap sa dila, sa panlasa. Ang problema, pagkatapos mong kainin yan, magdudulot yan sa iyo ng karamdaman ng sakit. O di magsasuffer ka doon pa sa dako roon. Ganun din sa kasalanan. Maraming tao nag-i-enjoy sa kasalanan, lumalangoy sa kasalanan, pero nakakalimutan natin yung pananagutan. Ito ang problema talaga. Ako at ikaw, kadalasan, may mga taong nakakalimot na ang lahat pala ng ating mga pinagagawa, lahat ng uri ng ating pamumuhay, lalo na yung masama, ay pananagutan natin sa Diyos. O kaya mahalaga na ito ay maipaalala sa atin. Saglit po. Mayroon pong nag-message. Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Dito. Magandang umaga po, Pastor June. Kasalanan po ba sa Diyos ang paggamit ng tarot card? From Ma'am Estrella Almeda. From Ma'am Estrella Almeda. Ang tanong po ni Ma'am Estrella Almeda kung kasalanan daw po ang paggamit ng tarot card. Ilang minuto na lang po ako. Yan. So, isingit ko na po ito. Ano po, bihira man lang ang ganitong tagpo na may nagtatanong. Ang tanong po ni Ma'am Estrella Almeda ay kung kasalanan po sa Diyos ang paggamit ng tarot card. Familiar po ba kayo sa tarot card? Ang tarot card po, nag-originate po ito sa Italia. Dati po itong laro. Yung card ba, yung may mga drawing na mga medyo may nakakatakot din na drawing. Dati laro lang ito. Parang karta kung tawagin sa Italia. Tapos nag-evolve po ito hanggang sa generation natin. Naging na po ito, ginagamit na po ito sa panghuhula. Yan ang ibig sabihin ng tarot card. Ginagamit na po ang tarot card sa panghuhula. Binabasa po yung magiging kapalaran ng tao sa tanong ni Ma'am. Siguro gumagamit ito si Ma'am Estrella Almeda kung bakit siya nagtanong nito. Ang tanong niya, kasalanan ba sa Diyos ang paggamit ng tarot card? Nagtanong ka sa akin, Ma'am Estrella, tatapatin po kita. Opo, kasalanan. Kasalanan sa Diyos ang paggamit ng tarot card. Unang-una, bibigyan kita ng biblikal at konkretong dahilan kung bakit ito naging kasalanan. Uulitin ko, ang tarot card na dati ay laro lamang noong araw ay nag-evolve at ginagamit na ito ngayon sa iba't ibang panig ng bansa para gamitin sa panghuhula. Binabasa yung palad. Halimbawa, sa pamamagitan ng tarot card, o di binasa, ilang araw na lang anyang natitira sa buhay mo kasi sinasabi ng tarot card, mga ganon. So, nanghuhula. Ang tanong, bawal ba ng Diyos ang panghuhula? Opo, bawal. Bawal ng Diyos ang panghuhula. O ngayon, kung may ballpen ka at papel, Ma'am Estrella Almeda, hindi ko po alam kung nagbabasa ka ng Biblia, pero isulat mo ito ngayon at pwede mo naman itong tingnan sa cellphone. Kung wala kang Biblia talaga na libro, pwede mong i-search sa cellphone, sa Google. Isulat mo ito. Leviticus, Kabanatang 11, talatang 31. Ngayon, hindi ko na babasahin yan pero pag binasa natin yung Bible passage na yan, tumutukoy yan sa pagbabawal ng Diyos sa panghuhula. Bawal ng Diyos ang panghuhula. Kaya hindi dapat
ginagamit ang hindi dapat nanguhula ang tao. Kasi para bagang sinasabi ng tao, alam niya ang mga mangyayari pa sa mga susunod pang mga araw na wala namang ibang makapagsasabi niyan, ang Diyos lang. Ano po, hindi ang tao. That's why bawal ng Diyos yan. Ang tanong, bakit pastor bawal ng Diyos? Kasi nga, para bagang hindi, ang tao po hindi na nagtitiwala sa Diyos para sa kanyang bukas. Para bagang ang tao po ay nagmamagaling na parang may taglay siyang kapangyarihang katulad ng sa Diyos para sabihin niya ang mga mangyayari balang araw. Ano po? Parang ganoon ang gustong palabasin ng mga nanghuhula. Kaya bawal ng Diyos ang panghuhula. Pangalawa, sa lumang tipang po ito, Ma'am Estrella, unang Samuel, kabanatang 28. Ay sulat niyo po. Talatang 3, mahaba po ito kasi gusto kong basahin mo yung istorya tungkol ito kay Haring Saul. Ano po, unang Samuel, kabanatang 28, talatang 1 hanggang 25, mahaba, 1 to 25. Na nagkasala si Samuel sa Diyos kasi kumonsulta siya sa isang espiritista at manghuhula. Kaya nagalit sa kanya ang Diyos. Kaya kasalanan sa Diyos, Ma'am Estrella, ang panghuhula. Kaya ang tanong mo, kasalanan ba sa Diyos ang paggamit ng tarot card? Opo, kasalanan. Kasi nga, nag-evolve ang tarot card at sa panahon natin ngayon, ginagamit na ito sa panghuhula. Isa pa, pahayag. Alam nyo ba na may parusa ito balang araw? Alam nyo ba na ang panghuhula o ang manghuhula ay hindi papasok sa langit? Ngayon nyo lang siguro, mabigat yan, pastor. Mabigat talaga. Pero sinasabi ng Biblia yan. Saan matatagpuan? Sige, sulat nyo po sa mga nakikinig ngayon. Pahayag o Revelation sa English. Kabanatang 21, talatang 8. Okay, Revelation chapter 21 verse 8. Yan. Sinasabi po diyan sa talatang yan na hindi po makakapasok sa langit ang mga manghuhula. Imagine, nakakatakot yan. Kaya sa mga nakikinig sa akin ng mga parahula na hindi naman kayo totoong parahula, nag-iimbento lang naman kayo para kumita ng pera, prangkahan po ito. Itigil nyo yan. Matakot kayo sa Diyos. Kung gusto nyo mapalangit, itigil nyo yan. Kasi kasalanan sa Diyos ang panghuhula. Isa pa, last na, dito ako magtatapos. Isayas, kabanatang 47. Okay, pakisulat po yan. Talatang 13 at 14. Isaias 47, 13 and 14. Yan. Mahalaga na maintindihan natin yan, mga minamahal kong mga gipit na pa ang aking oras. Yan po ang sagot ko sa iyo, Ma'am Estrella Almeda. Bawal po ng Diyos yan. Kung gumagamit ka niyan, total nagtanong ka man lang sa akin, paprangkahin kita, itigil mo na yan kung gusto mong mapalangit. Okay? So hanggang dito na lamang, gipit na po ang aking oras, manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa pangunguna po ninyo sa amin, sa aming pag-aaral ngayong umaga. Pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Pagpalain niyo pang biyaya sa pagkaaga ang BBS DWLV 91.9 FM. Ito pong aming dalangin sa pangalan Ama ng Panginoon Kristo. Amen. So ako pang inyong lingkod, Pastor Luis Bulanyo. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.